Gusto ko lang i-get straight po, kasi may mga nag-react po doon sa sinabi niyo sa live ni Brad Badong. Ang nakita namin kasi, believers, they sometimes look down on atheists na wala nang gagawin mabuti. Pero dito sa amin po kasi, konti, dalawa lang yata, tatlo ang talagang atheist, no? Yes. Kami po, Oo. ako nga, minsan deist, minsan agnostic lang. Ayun, so, atheists po, can they not be good, Brad? Yan? Pwede naman. Pwede, di As ba? long as you're still practical. Practical Hmm. ka. Kasi yung mga ibang ateista, hindi practical eh. Alam mo yung parang katulad lang din ng bagong convert mo sa isang religion, hindi practical. Meron ding mga ateista, hindi practical kapag kakako-convert lang na ateista eh. Yung, alam mo yung masidhi yung hangarin nilang ipangaral sa mga tao yung kawalan ng Diyos. Delikado masyado yun. Hindi practical yung brother eh. Hindi practical eh. Yung konsepto na kung walang Diyos, ayos lang. Kahit anong gawin mo rito, okay lang. Kahit pumatay ka pa ng tao, okay lang yun. Kasi wala naman Diyos eh, di ba? Pero paano kung meron? Tapos ang dami mong kinumbinsi. Delikado Opo, masyado. but Masyado it does delikado. it does not follow po na gagawa ng masama agad, 'di ba? Totoo naman, totoo naman. Kasi In yung difference lang in naman yung fairness. belief in the God. Pero Ah, mabuting tao pa rin naman sila. Pwede naman 'yun, 'di ba? ah, Totoo naman. Oo, Mm, pwede ka pa rin mong gumawa ng kabutihan sa kapitbahay mo kahit di ka naniniwala sa Diyos eh. Pwede ka pa rin correct. gumawa ng kabutihan sa, alam mo, parang katulad halimbawa ng mga mauunlad na bansa. Japan, Yes, opo. China, UK. Ang UK kasi parang somewhere near 60, 70, 80% ateista eh. Kung di ako nagkakamali ha. Pero meron ako narinig na ganong figure sa UK na majority, lampas 50% sa kanila ateista talaga. And they are atheist in the concept na wala lang, hindi lang sila naniniwala sa Diyos, hindi lang sila pumupunta sa simbahan, gano'n. Pero hindi sila actively na parang, alam mo yun, actively lumalaban talaga ng debate tungkol sa atheism. Mm. If you prefer atheism, siguro kung meron mang Diyos kung meron mang Diyos, kasi I'm putting myself on that context na kung halimbawa ako Diyos, meron kunyaring Diyos, kunyari lang meron Diyos. Ah, how would I think about those people na hindi naniniwalang may Diyos? Siyempre, hindi mo naman pwede na lang basta na lang hatulan niya na, oh, hindi, pukin ang inan yung lahat, hindi kayo Mm. naniwala sa akin, diretso kayo impyerno. Hindi naman ganun eh. Diba? If you need to broaden up your perspective about life in general. Kasi kung kunyari, alam ba, meron Diyos, tapos merong ateista, hindi naniniwala sa Diyos. Okay, etong tao na to na ateista, na hindi naniniwala sa Diyos, ano bang dahilan ba't hindi siya naniniwala sa Diyos? Baka na religion, tapos nakadalawa pa, nakatatlo pa, nakaapat pa, tapos lahat yung gagong religion. Diba? Mm. Di, wala na lang Diyos, Maintindihan ng putang ina Diyos niyo 'yun. lahat, dinodoko niyo lang ako eh. Diba Mm. parang ganun dating nun eh. Kasi hindi mo naman talaga maaalis, putang ina, dami talagang gagong religion eh. Diba? Hindi mo talaga Mm. maaalis yun. Maraming mga religion, pera-pera, sampay bakod lang talaga. Hypocrisy lang talaga. Hindi mo maaalis yun. Maraming ganun, blah blah, etc. Okay. So ngayon, itong tao na to, naging maayos naman yung pamumuhay niya. Ayaw niya na lang talaga ng konsepto ng religion. Allergic na lang talaga siya dyan because of the things that have happened in the past. Nagkaroon ng trauma yung tao sa religion. Yan ba, didiretso mo na sa impyerno yan? Diba? Ganun yung Hindi po. konsepto eh. Na naging mabuting tao naman to sa mga kapwa-tao niya. Ang dahilan nga lang talaga kung bakit di siya naniniwala. Kasi yung mga theist, gago rin eh. Oh. Yung Oo. iba lang Ganun naman. yung konsepto eh. Yung mga believer. Diba? Oh, meron din mga harsh din at mga malulupit, di ba? Hatol na hatol, ganyan. Oo, yun. Understood yun. Ngayon, okay, merong mga ateista na naging ateista sila because of multiple reasons. Meron naman talagang, hindi lang talaga sila interesado sa konsepto ng religion. Parang katulad ng mga tao ngayon sa Pilipinas. Ako naniniwala, karamihan ng mga tao ngayon, hindi actively naniniwala sa Diyos eh. Kumbaga, alam mo yun, lalo na mga kabataan, nakaputang na, ang importante sa kanila gumawa ng pera. Ipakita yung pepe nila, pakita yung titi nila, gumawa ng bata, magjowa-jowa. Yan importante sa mga bata ngayon eh. Importante pa ba sa kanila yung Diyos? Putang ina, allergic nga sila dyan eh. So, alam mo yun, Correct. involuntarily, itong mga to, pwede mo ihanay na mga konseptong ateista eh. 'Di ba? Na naniniwala ba silang may Diyos o hindi? Baka oo, sa bibig nila, Naniniwala. pero actively, nagpa-practice pa sila talaga Hindi ng pa. pagsamba sa Diyos? Hindi rin. Sa bibig lang nila, niniwala sila sa Diyos. Pero totoo ba talaga, niniwala sila sa puso nila? Baka nga, pag tinanong mo sila, anong pruweba mong may Diyos? Hindi rin naman nila masagot kung anong pruweba mong may Diyos. Di ba? Tapos, alam mo yung madaling paniwalain itong mga tao na to, na walang Diyos talaga eh, di ba? Yung mga kabataan sa panahon natin ngayon. Pero, yung mga taong hindi naniwala sa Diyos because of multiple reasons, so baka dahil hindi lang talaga nakarating sa kanila yung konseptong may Diyos, o hindi lang talaga nakapasok sa puso nila yung konseptong may Diyos, palagay ko naman, ako coming from the perspective na nasa labas ng
konsepto ng any religious belief, kung ikaw ilalagay sa lagay ng Diyos, impyerno mo na lang ba diretso yan? Lalo kung Hindi mabuting po. tao naman, nakakatulong siya sa Mm. kapwa-tao niya. 'Di ba? Ang pinaka masasabi kong diretso talagang impyerno straight out, yung mga maraming napaniwala sa ateista. Yun talaga, straight out. Kasi parang katulad lang din ng religious organization yan eh. Yung mga pinakamalalaking religious organization na alam mong sa demonyo talaga, yung leader nun, sigurado ka, surefire. Papuntang impyerno talaga. Kasi sa dami na nakumbirti nila, papunta rin sa religyong mali eh. Ganon din sa Mm. konsepto ng Ako. ateista. Papunta talaga ng impyerno yun kung may Diyos. Pero kung walang Diyos, edi TY. Ganun lang naman yun eh. Thank you. Salamat. Salamat sa buhay mo. Nakinabang kami ng marami. Natuto kaming wala pala Diyos. Nakalaya kami ngayon sa konsepto ng religion at naging malaya ang mga buhay namin. Maraming salamat sa iyo. Ganun yung konsepto eh. Kumbaga, siya eh. Long term versus short term. Long term Mm. versus short term. Ang atheism in general, I will say, it's good sa short term. Short term, maganda talaga 'yun kasi makakapagpalaya ka ng mga tao sa sa mga kulto eh. At ang dami-daming kulto, putang ina, diretsahan. Ang dami-daming kulto. Makakapagpalaya ka ng mga tao sa mga kulto. So obviously, 'di ba, you get to save their money, you get to save their lives kasi may mga tao na mamatay sa religion eh. You get to save their time as well, na kaysa samba ka ng samba dyan sa Diyos, hindi naman talaga totoo may Diyos. Ganon siya eh. Short term, okay siya. Ang problema mo lang yung sa long term, yung beyond death, na kung walang Diyos, ayos lang. Tapos na yung short term mo. Yun na rin mismo yung long term mo. Pero kung merong Diyos, patay. Problema yun. Ganon siya eh. Ganon yung konsepto eh. Wala ka talagang insurance kapag pagka para kang naging religious leader na ateista. Wala kang assurance sa kabilang buhay kapag naging religious leader na ateista. Ganun ang dating nun eh. Naging leader ka ng mga ateista, delikado eh. Siguro, you are welcome to be a practicing atheist. Baka may pag-asa ka pa sa kabilang buhay kung mabuting tao ka. Pero pag naging leader ka, tas may kabilang buhay pala, tas may Diyos pala, diretsong kalabang ka talaga ng Diyos nun eh. Ma-offend mo talaga yung gumawa ng lahat ng bagay kapag ka ganun. Mm. It's just too much, there's just too much risk. There's not enough reward na hindi siya practical para sa akin. Hindi siya practical para sa akin. And that's just me. Obviously, meron namang mga tao practical para sa kanila maging religious leader o maging leader ng atheist, diba? And it's them kasi may mga nakukuha siguro sila in return doon. Siguro financial gains o siguro attention of people kasi importante ng sense of belonging. Yung pakiramdam mo importante ka sa lipunan. Yan, nararamdaman ko rin yun. Pakiramdam na kailangan importante ako sa lipunan. Nararamdaman ko rin yun. Yun, Mm. ganun yung Mm. konsepto sa akin.